Daddy Frankie is risking his life together with his family to help this needy kababayan natin. Itong mga nangangailangang kababayan natin. Isa rin sa sinusubaybayan ko na vlogger, no? At nag-call ng attention ko ay itong si Daddy Frankie, no? At ang talagang nagpakilala sa kanya or mas lalong nakilala siya is simula nang tinulungan niya itong si Oliver na inano rin, parang nirecommend din ni Ballpoint Man kasi mukhang kakilala ng asawa ni Ballpoint dati itong si Oliver nung matino pa. So parang through them pinakilala kay Daddy Frankie para matulungan, no? And it comes out na ito pa lang si Oliver ay almost or more than 15 years nang nakakulong doon sa bahay na yon. So nakita naman natin kung paano na-transform, paano napaliguan, paano naayos ni Daddy Frankie itong si Oliver hanggang sa makarating siya sa proper authority para mangalaga sa mga taong katulad niya. And because of this, dahil nga nakilala ng gusto si Daddy Frankie na kung ano-ano na nga niya sabi sa kanya, bilang charity vlogger, marami nang naging comment, di ba? And isa sa nag-comment doon ay yung nagpakilalang anghelo na something like related ata siya or pinsan siya nitong si Oliver, no? And asking si Daddy Frankie dahil nai-announce ni Daddy Frankie na because of the sponsor, sa awa ng sponsor ay nakalikom si Daddy Frankie ng 100,000 plus, and I think it's dumadami pa, nadadagdagan pa lalo. So because of that incident, may biglang lumutang na itong anghelo nga na nagpapakilalang pinsan niya raw itong si Oliver at requesting or asking Daddy Frankie na ibigay na lang doon sa mga kamag-anak o sa mga kapatid ni Daddy Frankie para daw magamit yung pera, no? So yun yung naging suggestions which make the viewers, no, react, and even Daddy Frankie nag-react. So to settle things, di ba, mas minabuti ni Daddy Frankie nakausapin yung mga kapatid talaga yung mismo mga kapatid ni Daddy Frankie. At base dun sa napag-usapan, itong kapatid na babae ay gustong ibigay sa kanila yung pera, pero gagamitin lang yon for Daddy's for Oliver use, no? Para kay Oliver lang talaga yon, makabili ng mga pangangailangan ni Oliver, no? And lalo na kapag kumbaga ano na siya, bitawan na siya nung healthcare facilities at iuwi. So may assurance na doon base dun sa interview ni Daddy Frankie na doon uuwi yung si Oliver sa bahay ng kapatid niyang babae, no? At actually marami pang napag-usapan about sa mga kapatid kung ano ba talaga nangyari kay Oliver, at yun ay nanduroon sa vlog ni Daddy Frankie. Ang malaking question ngayon kasi dito is, para sa akin, ano yung dapat pang gawin, no? Ito personal opinion ko to, dahil pera na no? Kasi sa akin, noong time na hindi pa nakikita ni Daddy Frankie itong si Oliver, bakit walang family member, no, na nag-aruga? Well, actually meron din naman yung isa, kaya lang kung lang kailan lang siguro maalalang bigyan ng pagkain, tapos tubig lang, no? And hindi talaga siya natulungan, napabayaan siya, iniwan na lang siya doon sa bahay na yon at naabot-abutan ng pagkain kung kailan siguro nila maalala. Okay? And ang naging reason nung kapatid, walang nag-advise sa kanila, nag-advise sa kanila nung kung ano yung dapat gawin, kaya siguro napabayaan daw. Okay? So maybe really lack of knowledge, lack of information, siguro kaya naging ganun si Oliver, napabayaan mo gusto. Okay? So sa pagkausap niya,
nakausap niya rin yung isa, no, sa mga magkakapatid. Ang problema, mukhang naka 5 litros. Dahil ito, papakita ko sa inyo, no. Ito na yung nung nakausap ni Daddy Frankie yung isa sa kapatid, no? Kasi sa first part ng video na to, yung dalawa pang kapatid yung nakausap ni Daddy Frankie. At bakit ko to ipapakita? Dahil nandirito na rin po yung paliwanag ni Daddy Frankie sa kung ano pa talaga yung magiging final decision doon sa pera ni Oliver, no? So ito po yung part ng interview, no? Kung titingnan nyo nung una, sabi ko parang hindi naman ito nung unang kausap, kasi napanood ko rin yung unang kausap dito ni Daddy Frankie dito sa kapatid na to ni Oliver. Parang nanibago ako ngayon. Yun, confirm na naka 5 litros pala to rito. Ito rin ang magiging desisyon ng mga sponsor natin. Kung makakasiguro lang po talaga tayo sa taong pagbibigyan ng pera para kay Kuya Oliver, alam ko, ganyan din magiging desisyon ng ating mga sponsor. Nakukuha niyo po ako, mga kababayan. Kaya nagkakaroon lang ng usapin ng mga ganito dahil sa ngayon hindi pa natin nakikita or di pa tayo nakakakuha talaga ng maayos na magmamalasakit sa ating beneficiary. Kaya naintindihan ko yung comment ng ating mga sponsor. Kaya ito yung dahilan, mga kababayan, na kinakausap ko ang mga kapatid ni Kuya Oliver. Kaya lang, mga kababayan, hindi ko inaasahan pagkakataong ito. Saan kagaling tayo? Diyan sir. Nakijaming kaya tatay eh. Muna sir. Nakijaming? Oo sir. Walang asawa, walang yun ang Wala kang asawa. wala sir. Kaya jamming-jamming na muna. Dapat matulog yun. Maraming tropa dyan. Meron naman sir. Paano to? Kaya So, actually, maigi na rin, no? So, yan, nakwento ni Daddy Frankie, no? And hindi nga inaasahan na ganito yung, ganito niya ma-i-interview itong isa sa mga kapatid ni Oliver, no? And, so, nakita naman natin yung kalagayan ng mga kapatid ni Oliver, di ba? And based nga doon sa mga nasabi ni Daddy Frankie and sa latest, no, na kanyang vlog about dito kay Oliver, umabot na ng 120,000 yung perang nasa GCash niya at or hawak niya lang ngayon. And based dito sa naging pahayag din ni Daddy Frankie, yung pagkakatiwalaan ng pera. Yung pagkakatiwalaan ng pera ang malaking question dyan. No, ako kasi iba kasi ang pagka medyo nakakaramdam ka na ng hirap, no, sa financially, tapos may alam ka na may ganong pera kang hawak, so magagalaw yun. Para sa akin, based natin sa katayuan ng mga kapatid ni Oliver, no, hindi sa minamaliit natin sila, pero kasi magiging option nila na magalaw yung pera. Hindi ko naman sinasabi na baka ganun yung gawin, no? Pero for safekeeping purposes, no, much better siguro na si Daddy Frankie na muna ang humawak. No, siya sa kanya na muna yan. Kasi may mga gastusin eh, di ba? Mga diapers niya, mga gamot niya, maintenance niya. Sigurado magme-maintenance ng gamot yan si Oliver para magtuloy-tuloy yung recovery niya. So doon pa lang, no, malamang yung 120,000 na yan, kukulangin pa yan. Dahil hindi natin alam kung gaano kabilis makaka-recover at maging umayos yung pag-iisip uli ni Oliver. So, yung 100,000, the possibility na yun ay magkulang malaki pa. So much better na hawakan na lang muna ni Daddy Frankie, no? At ibigay na lang talaga yun, oras na bumuti na si Kuya Oliver. Oo, hindi natin maalis na kamag-anak yon. Pero, yung mga kamag-anak rin naman ang may kasalanan, kaya lumala. No? O sige, sabihin na natin na maaring kulang sila sa information, yung mga kapatid ni Oliver, but for them
no, napaabuti ng ganung katagal at kung hindi pa, no, nakita ng mga concerned citizen yung sitwasyon ni Oliver, hindi pa siya matutulungan. Actually, ibang tao ang lumapit para matulungan si Oliver. No? Si BPM pa, tsaka yung asawa niya ang naging daan para matulungan ni Daddy Frankie. So, kung ang iniisip ni Daddy Frankie is kasi kamag-anak, well, okay, nanduro na tayo, kamag-anak sila. So, pwede talaga silang makaialam in terms of how to take care of Oliver. Pero malaki rin yung possibility na kayang mga tuwiran ni Daddy Frankie. No, alam ko naman na umiiwas si Daddy Frankie na bandang huli siya yung masisi about sa pera dahil sa sponsor yan eh. Pero para sa akin, binigay ng sponsor yung pera na yan para si Daddy Frankie yung mag-ingat at magamit ng wasto para kay Oliver. No? So for now, ako, kung ang desisyon ng mga sponsor or nag-ambagan para sa pera na yan is para kay Daddy Frankie, si Daddy Frankie ang humawak, much better. Much better. Kasi hinanap din naman nila Daddy Frankie kung sino yung anghelo na yun. Wala namang lumalabas. Kahit yung mga kapatid, hindi nila alam kung mayroon ba silang kamag-anak na anghelo. Diba? Kasi may dalawa, yung tatlong kapatid na interview na ni Daddy Frankie. And most of them, wala silang kilalang anghelo. So kung sino man yung anghelo na yun, it's either fake account, no? Nanggugulo din lang. No? Kasi kung totoong mayroong anghelo, dahil na content na to at nababash na nga siya, di ba? Sana may follow up yan doon sa mga comment section. Eh mukhang wala naman. Pero much better na rin na sinabi yan ni Daddy Frankie para maging malinis yung pera ni Oliver at hindi siya, di ba, masabihang ginagamit lang si Oliver. Inuulit ko, nagamit man si Oliver ni Daddy Frankie at ng ibang mga vlogger because walang tumulong sa kanya. No? At kung nagamit man siya, yun ay para rin sa kabutihan niya. Hindi naman kinakamkam or binubulsa ni Daddy Frankie yung mga binibigay. Inuulit ko, vlogger, charity vlogger si Daddy Frankie. So kung nakukontent naman yung mga taong yan naman ay nasusuklian din. At nakikita rin natin kung paano niya paano siya nagsasakripisyo. No? Oo, may kinikita siya dahil nagba-viral. Totoo yan. Pero tignan din natin kung ano ba talaga yung motibo niya. Para ikaw ay tumulong sa isang taong hindi mo kaano-ano, hindi mo alam kung saan ang galing, kung ano yung mga pinagdaanan, di ba? Patitirahin mo sa bahay mo, di ba? Lalo ting iba may mga diferensya sa isip, paano kung biglang sumpungin yan at manakit? Yun yung problema. Di po ba? So, Daddy Frankie is risking his life together with his family to help this needy kababayan natin. Itong mga nangangailangang kababayan natin. No? So, kung ano man ang kinikita ni Daddy Frankie, iyon ay dahil sa pinanood natin siya. No? Tinangkilik natin yung in-upload niyang video. Na ang kanyang tanging hangarin ay ipaalam, no, sa atin, may mga ganito tayong kababayan, ipaalam sa mga kamag-anak na nakita nila, yung kamag-anak nila na maaaring makatulong sa social media para mahanap din yung mga kamag-anak nila. Katulad ngayon, yung isa niyang tinutulungan, si JR. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung nasaan yung mga kamag-anak. No? So, that's another way of reaching out doon sa mga kamag-anak through social media. No? And at the same time, syempre, natutulungan din na si Daddy Frankie through the revenue that he is receiving from YouTube. Pero wag po nating sabihin na ginamit niya lang basta si Oliver or si JR. Tulad na sinasabi ko, ginagamit niya yan. Correct. Pero, pinabayaan niya ba? Inabandona niya ba nung pagkatapos niyang kumita? Di ba? Hanggang ngayon naman, sinusubaybayan natin. So, mag-isip-isip sana yung mga nag-aakusa sa mga charity vlogger na ang talagang intensyon ay tumulong. Katulad ni Daddy Frankie at ni Tekram. No? Kasi sila talaga yung may mga puso sa ating mga mahihirap
para tumulong. At priority po nila yung pagtulong kaysa sa kumita. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to. At sana nga, no, hawakan muna nila Daddy Frankie yung pera ni Oliver hanggang siya ay makarecover. And I don't know, but for me, the 120k will not be enough depending on how fast Oliver will be can recover doon sa kanyang sitwasyon na yun. So, yun lang po at maraming salamat. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news.